Isang gabi, habang nagtitinda siya sa bangketa ng Divisoria, nilait siya ng sarili niyang kamag-anak. Sinabihan siyang tinder lang at hindi na raw angat pa ang buhay. Ngayon, makalipas ang 10 taon, ang e-Tinder lang ina yon ay nagmamay-ari ng isang retail empire na may mahigit 100 branches sa buong Pilipinas. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Sa edad na 23, wala akong ibang alam kundi ang magtinda. Lumaki ako sa Tondo, Manila. Ang tatay ko, isang manggagawa sa pabrika. Ang nanay ko naman, naglalabada para lang may pambili kami ng bigas. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Alam kong kailangan kong tumulong. Kaya kahit hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo, nagdesisyon akong magtinda na lang sa Divisoria. Simula 3:00 ng madaling araw, bubuhatin ko na ang mga paninda kong damit at sapatos, mula sa baklaran hanggang sa pwesto ko sa rekto. May pwesto ako sa kalsada, sa tapat ng isang lumang gusali. Maliit lang, sapat lang para makapaglatag ng 2 sapin ng karton. Ang puhunan ko, galing sa inutang ko sa kapitbahay, 5,000 piso. Doon ko binili ang unang batch ng mga t-shirt at shorts na ibebenta ko. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang nagtitinda ako, biglang may lumapit sa akin. Si Aling Nena, pinsan ng nanay ko. Mayaman sila, may sariling hardware store sa Maynila. Oh, ikaw pala yan, Maritz. Hanggang ngayon, nagtitinda ka pa rin sa kalsada? Opo, Aling Nena. Kumusta po kayo? Eto, maganda ang buhay. Dapat kasing ganda ng buhay mo. Kaso ikaw, hanggang kailan ka magiging tinder lang? Hindi ka ba nahihiya? Tignan mo ang mga anak ko, nakatapos ng kolehiyo, may matitino ng trabaho. Ikaw? Napayuko ako. May kirot sa dibdib ko. Pero pinilit kong ngumiti. Nako, Maritz, hindi ka na talaga aangat pa sa buhay. Kung ano ka ngayon, yan na yan. Umalis siya, iniwan ako sa gitna ng ingay ng Divisoria, ramdam na ramdam ang bawat salita niya. Noon ko naramdaman ang matinding galit, at sa galit na iyon, may nabuo ring determinasyon. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Kinabukasan, hindi na lang ako nagtinda ng damit. Habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko ang isang tindahan ng mga accessories. Naisip ko, bakit hindi? Ang dami kong nakikita na bumibili ng mga palamuti. Kaya kinabukasan, idinagdag ko sa paninda ko ang mga hair clips, hikaw at abubot. Maliit lang ang kita, pero unti-unti nakakaipon ako. Araw-araw, pagkatapos kong magtinda, dumidiretso ako sa library. Nagbabasa ako ng mga libro tungkol sa negosyo, kung paano mag-manage ng pera, kung paano mag-market. Natutunan ko ang konsepto ng branding. Ayoko nang maging Tinder lang. Gusto kong maging Kid Rec Accessories, ang pangalang naisip ko para sa maliit kong stall. Isang araw, may lumapit sa akin, isang customer na dati nang bumibili sa akin. Maries, ang ganda ng mga paninda mo. Mayroon ka bang mas marami pa nito? Meron po, ma'am. Anong kulay po ang gusto ninyo? Magkano kung kukunin ko lahat yan? Pangbenta ko rin sa probinsya namin. Nagulat ako. Hindi ko akalain na may mamakyaw sa akin. Doon ko nakita ang potential. Mula sa pagiging Tinder, naging supplier na rin ako ng mga maliliit na nagtitinda. Unti-unti lumaki ang puhunan ko. Hindi na ako nagbebenta sa bangketa. Nakakuha ako ng maliit na pwesto sa loob ng isang tiange. Ang pangalan? Maritz Closet. Doon ko ibinuhos ang lahat ng natutunan ko sa pagbabasa. Pinaganda ko ang pwesto, inayos ang mga paninda, at laging nakangiti sa mga customer. Lumago ang negosyo. Mula sa isang pwesto, naging 2, 3, hanggang sa nagkaroon ako ng sarili kong maliit na tindahan sa isang mall sa Maynila. 10 taon na ang nakalipas mula nang lait-laitin ako ni Aling Nena.
Ngayon, ang Maritz Closet ay may mahigit 100 branches na sa buong Pilipinas. Hindi lang damit at accessories ang tinitinda namin, kundi pati na rin mga sapatos, bag, at iba pang fashion items. Nagtatrabaho na sa akin ang mga kapatid ko. Ang nanay ko hindi na naglalabada. May sarili na rin kaming bahay sa Quezon City. Minsan, nakasalubong ko ulit si Aling Nena sa isang event, hindi na niya ako nilait. Sa halip, lumapit siya at binati ako. Nagulat siya sa kung gaano kalaki ang ipinagbago ko. Ang e-Tinder lang na sinasabi niya, ngayon ay isang CEO na ng sarili niyang kumpanya. Hindi ko na kailangan patunayan ang sarili ko sa kanya. Ang mahalaga, pinatunayan ko sa sarili ko at sa pamilya ko na kayang-kaya ko. Mula sa isang simpleng Tinder sa bangketa ng Divisoria, hanggang sa pagiging isang CEO ng isang retail empire na may 100 branches, ang kwento ni Maritz ay isang patunay na ang sipag, tiyaga, at determinasyon ay makapagdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay, gaano man kaliit ang iyong pinagmulan. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.